Ayun na, magandang araw mga idol. At ito, muli na naman tayo nagbabalik para magbigay lang po ng isang reaksyon. Kasi po may mga napansin lang po ako mga idol. Ito pong muling pagkawala ni Bong at itong pagpunta ng mga kagwang sa bahay ni Bong. Alam niyo po mga idol, may mga komento doon na sabi nga nila paulit-ulit na lang. Sabi nga nila lagi na lang ginagawa ni Bong itong pagka ilang ano lang, lalayas na naman. Ano po. Pero para sa akin, ito po ay isang suggestion lamang. Ano kaya kung ibahin ang diskarte ano po, para kay Bong? Yung pong ibig kong sabihin ay hayaan na muna siya kung ano po yung kanyang gusto. Bigyan siya ng privacy. Alam nyo kasi, ang nakikita ko kasi kay Bong, sa aking pag-aanalisa, si Bong po kasi ay lumaki na mapag-isa. Kasi wala siyang kasama, di ba? So, bagamat nakikihalubilo siya sa mga kagwang, bagamat nakikihalubilo siya doon sa ka-business house, hindi mo maaarok yung kanyang sarili na minsan, kapag meron siyang, ibang nai-irita siya, na parang ayaw niya, hindi man niya direktang masabi yan, pero ang ginagawa niya ay umaalis na lang siya. Ngayon, sa nakikita natin na talagang para ma-survive, mayroon na kasing pinagbago si Bong eh. Ano po yung Bong pinagbago na una, mayroon na siyang concern sa sarili niya. So, kailangan niyang mag-survive habang nag-iisa. Bakit mong nasabing concern siya sa sarili niya? Doon po sa pag-uusap ni Ate Ninit, at mga kagwang, di ba sinasabi nila na si Bong, kapag nakapaligo, sasakay sa jeep. Pero kapag hindi nakapaligo yan, maglalakad. So, ibig sabihin, doon pa lang sa punto na yan, aware si Bong sa kanyang sitwasyon. Na kapag hindi siya maayos, ay hindi siya makikipahalubilo sa tao. Ito yung punto na gusto natin na tingnan na at least mayroon din pagbabago naman para kay Bong. Kaya lang, yung pong punto na gusto niyang mapag-isa, ayaw niyang magsalita kapag mayroon siyang nakikitang ayaw niya. Kusa na lang siyang umalis. Ito yung dapat maunawaan. Ito yung behavior niya eh. Ayaw niyang magreklamo, di ba? Kung kinakausap siya ng ka-business at okay lang siya, okay lang, sumasagot siya na maayos. Pero, hindi dumarating sa punto na inalalabas ni Bong yung kanya mismong sariling nararamdaman. Wala yun eh. Ayaw niya kasi parang ang pakiramdam niya sa sarili ay yung yes na lang. So, dito, pwedeng tingnan natin yung aspeto na baka ay nasasakal siya sa sitwasyon. Ano po? So, bigyan ng privacy. As long na minumonitor siya. Kasi doon po sa pagpasok nila yung po sa bahay, nakita nila na may mga basura doon. Sabi nga ni Intoy, ayan, tingnan nyo yung bahay niya, puno na ng basura. Maunawaan sana natin na ang trabaho ni Bong ay namamasura. Tapos, itong mga pinupulot niyang basura, kailangan niya man isafety di ba? Isaayos siya, ilagay sa ayos, isafety yan. Dahil, ibebenta niya. Kung ilalagay lang yan sa labas, baka makuha din ng mga taong dumadaan na basura din po ang target, di ba? Pero ano kaya kung gawin na para hindi ipasok sa bahay niya yung basura, mapapansin niyo yung kanyang kulungan ng baboy, iayos yun. And then sabihin, Bong, sige, kung ito man ang gusto mo, mamasura ka, pero dito mo ilagay para nasa ayos, di ba? So, sa ganitong pamamaraan, matuturuan natin si Bong na at least malinis lagi ang bahay niya. Di ba? Yan po yung isa sa nakikita natin. Dahil hindi naman mawawala na magkaroon ng basura talaga yung bahay niya dahil namamasura siya eh. At gusto niyang itago yung kanyang mga nakukuha. So, what I mean sa pribadong privacy para sa kanya, yung kausapin lang siya kung ano po yung gusto niya, di ba? Kasi nakikita natin kung ano yung gusto niya eh.
Kung gusto niya talagang mamasura, hindi hayaan siyang mamasura. Ang importante, andyan lang, ginaguide lang siya, tinitingnan siya, yung bang maramdaman niya sa sarili niya, mga idol, na mayroon siyang kalayaan. Hindi ko sinasabing wala siyang kalayaan sa ka-business, hindi po. Huwag mo sanang ma-misinterpret itong sinasabi ko. Pero ang sinasabi kong option is baka makatulong ito. Baka makatulong ito. 'Di ba? Kasi hindi yun mawawala sa kanya na pwedeng sabihin niya, bahay ko yun. Tapos pinasok ng mga kagwang. 'Di ba? Hindi mawawala yun na isipin niya yun. Pero hindi siya magsasalita against sa kagwang kasi mahal niya ang kagwang. So tayo, bilang nakakaunawa, yun na lang po siguro ang mainam na gawin. Ano po? At para hindi maipasok sa loob ng bahay yung kanyang mga naipong basura, yun, ayusin yung kulungan ng baboy. Doon na lang gawin. Alam niyo po mga idol, talagang malalim at malalim na pangunawa ang gagawin para kay Bong. At talagang babalik at babalik si Bong. Kasi ang kanyang pag-iisip ay yung gusto niya talaga sarili siya eh. Ayaw niya na may mga kung mapapansin natin, ayaw ni Bong na mayroong taong nakikialam sa buhay niya except ka-business, Mrs. Ka-business and Papa Dems. Sa totoo lang, yun po yung bagbasa ko kay Bong. So, sa mga bagay nito, dapat ay maikonsidera. Kasi lahat naman tayo nagmamahal kay Bong. Wag sana ma-misinterpret itong reaction ko. Pero tingnan natin, baka kasi makatulong ang bagay nito. Kung wala si Bong sa kanyang bahay, kung sarado ang kanyang bahay, ay hayaan lang. Kung wala, wag yung pasukin. Except lang kung kasama si Mr. Ka-business. Kasi bukod tangi lang na si Ka-business ang tinitingnan ni Bong na mayroon siyang, kumbaga andyan po yung kanyang mataas na respeto. So, kasama din ito sa konsiderasyon na dapat tingnan. At tayo naman mga idol andun tayo sa mga pagbibigay ng suwestyon para sa alternatibong pamamaraan kung paano masusolusyonan ng problema kay Bong. Kasi paulit-ulit lang maayos siya ngayon, kasi bukas ganito siya. Dahil mayroon siyang hinahanap sa sarili niya di ba? Pag nabuboring siya, ang kanyang option para malibang, mamasura. Di ba? So, siguro kung sa ganitong pagkakataon, pag-aralan kung paano magiging effective sa kanya itong ganitong gagawin niya. Di ba? Para hindi na siya sakit sa ulo. Ang pinaka-punto lang naman doon umaalis siya, umuwi siya sa kanilang bahay. And then, siguro, ibahin din yung style na kung paano siya pinagsasabihan, lalo na si Ate Ninit, alam naman natin na very concerned si Ate Ninit sa kanya, pero minsan, maunawaan din natin na, di ba? Kasi, ang tiningnan ko rito mga idol, yung mga previous video ni Bong Minsan pag nagtatakip na yan ng tainga, ayaw na niyang makarinig. Ayaw na niyang makarinig ng kung ano-ano. Ganun si Bong Ganun siya. So, kung ganito ang behavior ni Bong, dapat mag-change tayo ng approach para sa kanya. Tingnan natin kung ano ang mga bagay na pwedeng gawin sa kanya. Ang pinaka-importante lang naman dito mga idol, masiguro natin na hindi siya mapariwara. Yun lang po yung pinaka-bottom line doon Masiguro na hindi siya mapariwara. Masiguro na hindi siya bumabalik sa bisyo. Masiguro na maayos ang kanyang kalagayan kahit siya ay namamasura. Diba? Ngayon, kung ginawa na itong mga bagay nito at ganoon pa rin, wala tayong magagawa na. Sapagkat, sabi pa nga, tayo ang gagawa ng desisyon para sa mangyayari sa buhay natin. Tayo ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari sa buhay natin. Ang lahat ng mga nakapaligid, maging si Ka-business, mga kagwang ay maging tagapayo lang. Pero si Bong pa rin ang magdidisenyo ng kanyang buhay.
So, ganun lang mga idol. Ano po, ito po naman ay aking suggestion lang. Kaya po napabigay ako ng reaksyon. Kasi lahat naman tayo ay nagmamahal kay Bong. Sabi nga ng comment section, paulit-ulit na lang, hayaan na si Bong, hayaan ng ganyan. Pero alam niyo po mga idol, hindi natin may sasantabi na si Bong ay kaparte ng business family. Kaya kailangan lang po dyan is siguro masusing pag-aaral at tingnan yung approach na pwedeng babagay sa kanya. At mas lalong mapalalim pa yung pangunawa natin. Sa mga kagwang, ayun, payo ko lang, minsan, maging maging crucial tayo sa bawat pagbibitaw ng salita, lalo na kung siyang pinag-uusapan. Kasi, nakakapanood yan eh. So, yun ang, hindi man sinasabing i-spoiled siya, pero, ito siya eh. So, para kang magdadala ng babasaging pinggan eh. Na kapag magbitiawan mo, mababasag, di ba? Very crucial, very crucial. Ang characteristic ng Bong. Ito ang dapat maunawaan din ng mga kagwang. Kaya kailangan din ay meron tayong mga limitasyon sa mga bagay-bagay na sasabihin patungkol sa kanya. Dahil sa halip na bumalik, baka ito ang mag-udyok na mas lalong lumayo siya. Ano po mga idol? Bagamat hindi ko sinasabing mali ang ginagawa ng mga kagwang. Dahil kapatid nila yun, hinahanap nila. Pero, kumbaga, lagi tayong magbibigay ng reservation. So, kayo mga idol, ano po ang iyong suggestion? Comment down below para po mabasa din naman ito ng Ka-Business Family. At lahat naman tayo ay, ang hangarin natin ay mapabuti at mapaayos ang kalagayan dito. Yan lang po muna mga idol. Please do connect Ka-Business Official, Ka-Business Family, and of course, Papa Dens. And syempre, ang ating pong mga kagwang, yan po si Kuya Bong, and of course, ang mga Ka-Business Reactors. At ang inyong ambang lingkod, Taong Gala.